Sinasabi natin, nasa kalagitnaan tayo ng panunungkulan, mas maraming proyekto ang magagawa natin dito sa pagsisimula ng kalahati ng ating panunungkulan hanggang sa magtapos. Maghahatid tayo ng ramdam na serbisyo sa bawat Marileño. Palalakasin natin ang ating municipal health center at ang lahat ng mga barangay health center. At lalagyan natin ng maayos na ambulansya. Ang kasalukuyang 900 na scholar na bayan. Dodoblihin po natin. At yung pong ating PDM. Ano ang kursong nahandun ngayon? Matodoble po ito. Gagawa tayo ng isang maayos murang pabahay. Basura po ninyo, ibabalik ko sa tahanan ninyo. Ng mga namumungang halaman. Konting bahagi na lamang ng basura sa bayan ng Marilao ang matitira. Gagawa tayo ng isang maayos na digit mula may kasamang sapat ng mga pumping station at floodgate. Ang digging ito ay magsisilbing bagong kalsada sa gawing sa pagpapala ng Panginoon Diyos at sa pagtitiwala ng bawat Marileño. Ang mga pangarap na ito ay ganap na magkakatotoo. Ang susunod na ama ng bayan ng Marilao, ang may karanasan, ang may abilidad, at higit sa lahat, ang may malaking puso, Mayor-elect Ricky Silvestre! Hindi ko kayang talikuran yung sinumpaan ko sa inyo. Yung sinumpaang lahat ng gagawin namin, hindi po namin pwedeng talikuran yon. Na sa tulong ng aking mga kasama, gagawin po namin lahat dyan. Bagong umagang parating, may bagong pag-asang parating. Damhinang umaga, damhinang pag-asang parating. Nung unang araw na maupo ako, ang pagkakatanda ko noon ay araw ng linggo. At yung araw ng linggo na yun ay pinasok ko sapagkat ako na yung may obligasyon dito sa bayan ng Marilao. June 30, 1 p.m. Diyan nagsimula ang unang araw ng kanyang pag-upo. At siya po'y pumasok na rito sa ating pamahalaang bayan o sa ating munisipyo. Nakita ko talagang si Mayor magmula noon hanggang sa ngayon ay hindi pa uma-absent. Perfect attendance po yan sa kanyang panunungkulan at hands-on sa lahat ng kanyang gawaing nais ipatupad dito sa ating bayan ng Marilao. Kahit nga linggo, kanya ipinapasok, pati mahal na araw, naalala ko nung nakarang taon, andito kami. Pati kami nahahawa kasi bilang kami kawani ng pamahalang bayan, ang mayor ay araw-araw ay pumapasok at pumupunta dito sa ating pamahalang bayan. Kami bilang kawani ng ating pamahalang bayan ay ganun din at ginaganahan din kami magtrabaho na ibigay yung 100%. At noon ay kasalukuyan na merong habagat, may baha, kaya kaagad-agad naman natin itong pinuntahan, binisita at tinignan ko ano yung maitutulong sa mga taong binaha. Kung ano yung aking naranasan nung punong barangay ako, yun lang din naman ang na-i-adapt ko dito sa pamamahala, sa pamahalaang bayan. Hindi biro yun. Kakaupo mo pa lang. In fact, hindi pa nga pero tawag na ng tungkulin binabayo ka na kagad ng panahon, ng kalamidad. Kailangan umaksyon ka kagad. Kung walang karanasan, ang isang nanunungkulan, baka masira ang diskarte. Baka hindi mo masambot ang tamang pagdedesisyon. Yun po yung kaibahan na ang naupo sa ating bayan ay isang taong mahaba ang naging karanasan. Kasabay ko po kasi siyang naging kapitan Kaya kami pong mga kapitan, alam po namin kung ano yung dapat gawin. Sunod-sunod na kalamidad ang nangyari, pero naging matatag din naman tayo sapagkat yung pagsubok sa atin ng Panginoon Diyos ay kailangang pinaglalabanan natin at kailangang yung nadadama mo na problema ng bayan, kailangan doon ka rin naman gaganap. Nagkaroon ng COVID,
nagkaroon ng mga bagyo, yung Ulysses, palagi tayong nakahanda doon sapagkat inyahanda na natin muna bago mangyari yung mga sakuna na yan. Nung bagyong Ulysses po, maghapon po kasing umulan. Tapos nung time gabi na po, nilipad na po yung mga yero namin. Nagtauban na po yung Durabox namin, yung mga lamesa. Halos wala na po kami na-safe na gamit, ultimo damit. Nung nabasag po yung sa harap ng bahay namin, sa tapat ng ilog, nagpasukan na po yung mga malalaking bato sa loob ng bahay namin. Yung sobrang lakas po ng agos sa loob namin, sa amin po lahat ng impact. Dinaan po namin sa dasal, tapos marami po tumulong. May mga kilala po kami na nagbigay ng damit, tapos sa barangay po, unang araw pa lang po, nagbigay po sila ng mga groceries, damit, gatas, nagbigay din po sila ng diaper. Sa munisipyo, nagbigay din po sila ng groceries, tapos pang konting financial daw po, patulong po sa amin. Ay, nagpapasalamat po ako at buong pamilya po namin sa pamunuang bayan ng Marilao, sa pangunguna po ng ating butihing Mayor Ricardo Silvestre. Maraming salamat po kasi nakatulong po sa amin ng panimula. Napakalaking tulong po sa pamilya po namin yon, lalong-lalo na po sa dalawa kong anak. Ang hindi nga lamang napaghandaan nun, yung sa COVID, pero ginampanan naman natin ng maayos. At ngayon niya ay nagpiprepara tayo ng pambili ng baksin. At umabot nga tayo ngayon dito sa punto na nagkaroon ng sunog. Ngayon, itong sunog na to ay isang hamong pamuli sa bayan ng Marilao o sa pamamahala ng inyong lingkod at ng mga kasangguni. Huwag po kayo mag-alala, huwag kayong magpanik. Tutulong po ang pamahala ng bayan ng Marilao. Nasunugan po kami. Bali, pangatlong bahay kami sa pinagmulan ng sunog. Nagulat na lang ako yung nagsisigawan ng mga tao, sunog-sunog. Para ako na-shock, na-nervyos ako. Kaya kahit isang anumang bagay sa bahay namin, wala ho ako nailabas. Dinala po kami sa Constantino. Tapos dumating ho yung mga namumuno, si Mayor Ricky Silvestre, dumating po doon sa Constantino. Alanganin sila, wala kami matutulugan doon. Inilipat kami doon sa Central School. Doon kami nilipat. Ngayon, maayos naman ang aming kalagayan doon. Inaasikaso naman kami, unang-una sa aming pangangailangan, sa pagkain namin. May doktor kami doon. Lahat po mayroon doon. Kung nabili lang sana kagad, yung lupa na yun, yung lupa na pagtatayuan ng pabahay, yun nangyaring sunog, gusto ko doon na sila ilagay. Kaya nga lamang, nagkataong hindi pa nabibili, at nagkataon din na iyan na lamang ang natitira doon sa project ko na hindi pa naumpisahan. At yan ay ang pangarap ko sana ay maumpisahan ng Marso. Masakit sa akin ito nangyari na nagkaroon ng sunog na yung mga taong nandoon ngayon ay hindi mo alam kung saan sila titira. Tutulungan natin ng pera pero hindi pa rin sigurado kung sila ay malalagay sa maayos. Kaya nga ako'y nangarap ng pabahay. Pero bago matapos ang panunungkulan ko, yung pabahay, mangyayari sa bayan ng Marilao yan. Ang pumipigil po pag-aseso sa mga kababayan nating mahirap, yan po yung pangarap. Pag inalisan mo ng pangarap ang isang mahirap, mamamatayan, mahirap pa rin. Pero pag binigyan mo ng pangarap ang bawat isang Marileño, sisiguraduhin ko po sa inyo, uunlad at aaseso ang buhay nila. Ang unang taong ko ng paglilingkod ay maraming hamon. Maraming hamon na alam natin na ito ay maaaring kaloob ng Diyos. Hindi madaling hamon yung COVID-19 na paralisa ang pag-inog ng buong mundo. Kaya nga, kung minsan sasabihin natin, bakit ba tayo nila-lockdown? Bakit ginagawa ng gobyerno na tayo kulungin doon sa barangay o doon sa isang subdivision? Ginagawa iyan dahil gusto nating maingatan sila upang hindi na magkahawa-hawa. Napakahirap, pero
sa isang humahawak ng isang responsibilidad na kagaya nito, kailangan maging matatag ka. Kailangan maging matatag ka sa pagdesisyon, kailangan maging matatag ka sa lahat ng bagay. At una sa lahat, kailangan tumawag ka sa Kanya, sa ating Panginoon. Mabuting adikain, ngayo'y pusuan natin. Hindi naman tayo nakontrol ng pandemic. Ang pandemic kasi idineklara na ganon, pero kasabay pa rin yung mga programa ng pamahalaang bayan. Dahil kasabay ng COVID, kung matatandaan ninyo ay ginawa mismo yung liwasang pangkalikasan na kung saan ay makatutulong sa pag-aayos ng basura para makamenos tayo ng malaking halaga. Na nakapagturo kung paano magtanim sa mga kababayan natin upang magamit nila itong yung mga itinatanim nila siyang alternatibong makakain nila. Kaya talagang naabala tayo pero tuloy-tuloy pa rin yung mga programang ginawa natin. Nakita mo ngayon, marami-rami na rin yung sumusunod sa segregation ng basura sa ating mga kabahayan. Sapagkat ang lahat ng sangguniang barangay ay nakikipagtulungan kung paano sabihin sa mga tao na ipatupad yung Republic Act 9003 na kung saan ay maghiwa-hiwalay ng basura na bubulok at hindi nabubulok. Kaya maraming salamat sa mga sangguniang barangay sa bawat barangay sa bayan ng Marilao. Maraming salamat po sa inyo. Ang isang namumuno ay hindi dapat paggapi do sa mga nangyayaring kalamidad na yan. Sapagkat kung ang isang namumuno ay panghihinaan ng loob, lalong panghihinaan ng loob ang ating mga kawani. At lalo rin namang panghihinaan ng loob ang ating mamamayan sapagkat wala nang aasahang tutulong. Kaya nga, palaging sinasabi ko sa aking sarili na tulungan niya ako at titiyakin ko namang lahat ng magagawa ng pamahalaang bayan ay gagawin natin sa kapakanan ng kanyang mga kababayan. Kaya nga po, sa taong ito, at sinasabi natin na sa kalagitnaan tayo ng panunungkulan, pero walang mababago. Mas maraming proyekto ang magagawa natin dito sa pagsisimula ng kalahati ng ating panunungkulan hanggang sa magtapos. Pagdating sa ramdam na performance, teka lang Casey, paano mo naman masasabi na ramdam na serbisyo? Siyempre masasabi ko na kapag ang inuuna ay ang mamamayan, pag yung mga serbisyo ay akma sa pangangailangan, pag yung mga serbisyo ay nakararating sa dapat patunguhan, pag yung pamahalaan ay nakikinig sa mamamayan. Natapat nga doon sa iyo ipinangako kong dagdag na doktor para mabuksan ng 24 na oras ang ating mga RHU, nakuha na natin kagad yun. At nitong panahong nagkaroon ng COVID, siya natin napagagamit ngayon. Plus yung ating mga dating doktor, sila yung mga nalagay doon sa ating quarantine facility. At sila rin yung pinagsamang dati at yung bago, sila yung mga natatawagan ng mga kababayan natin para mapagtanungan. Kaya nga halos bukas din naman talaga ng 24 oras sapagkat by call karamihan yung iba na nagpapakonsulta. Katulad naranasan ko na mayroong pasyente, walang magamit na ambulansya. Kaya nga daglian tayong sa loob yata ng 100 araw ay nakapag-purchase tayo ng 16 na rescue vehicles na siyang nagagamit ngayon ng ating mga kababayan. Ibinili rin natin sila ng kanya-kanyang truck upang sila na yung mamahala ng basura sa kanya-kanyang barangay at ginawa natin yung liwasang pangkalikasan para dito dalhin to upang maiproseso ng maayos ang lahat ng basura. Kahit nga may COVID pa rin ngayon, nakita mo naman, pati yung dike sa Sapang Tabon, pati yung paglilinis ng ilog, ginagawa na natin ngayon yun. Meron doong unang nabid na talaga ngayon, pag pumunta ka,
Pwede ka na mag-jogging, masarap ng puntahan, at iyon namamag-asa ako bago matapos ang termino ko, mapupuntahan ng tao yun, madadaanan ng sasakyan, at yung baha do sa Kabayanan, magmula barangay na Nagbalon, Poblasyon 1-2, may ibsa natin yung mga problema doon. Lahat ng vitamins ngayon sa mga katandaan, isinusupply sa buong taon. Every 3 months, nagpa-purchase tayo ng mga vitamins, mga gamot, iyon na isinusupply natin sa kanila. Kapag ka po, halimbawa, kailangan nila ang mga wheelchair, gamot, nakukuha naman po nila kagad yun. Hindi na nag-iintay yung mga kababayan natin. Lahat ng mga natutunan ko nung punong barangay ako, yung lahat ng ginagawa ko sa barangay na libre ang gamit sa eskwela. Medyo humihingi nga ako ng paumanin dahil hindi natin ipinatupad yung Scholar ng Bayan sa panahong walang face-to-face na pag-aaral. Pero pagka nagkaroon na ng face-to-face na pag-aaral, mayroong paulit na kukuhaning 3,000 Scholar ng Bayan na iyon ay magbubuhat do sa mga gumraduate ng elementary para naman makatulong ang pamahalaang bayan sa paglipat nila ng pagpasok sa ibang paaralang mas malayo do sa barangay na pinasukan nila. Sa pinangako ko noon pala na sabi ko magkakaroon ng additional o karagdagang kurso sa PDM na education, ngayon naman ay meron na. By Zoom pa rin, nagtuturo na sila ng education sa ating PDM. Kaya natupad na rin naman yung pangarap na yon. Alam mo, yung Zoom barangayan natin, napakalaki ng naitutulong niyan sa kalusugan ng ating mamamayan. Nakita mo naman, nung hindi nagpa-pandemic, lahat halos ng barangay sa atin ay nagkakaroon niyan. At makikita mo, ang mga sumasali o nagpa-participate, hindi yung mga murang edad lamang, kundi pati yung mga senior na, painda-indayog sila. Alam ko nakatutulong tayo kahit doon sa mga pamamaraang paggalaw-galaw na yan. Malaking bagay para lumusog ang katawan ng ating mga kababayan. Kaya nga lamang, nalulungkot ako ngayon sapagkat iyan ay ako na mismo yung nag-utos na hinto muna pansamantala dahil kailangan nating sumunod doon sa health protocol. Ngayon nga, natutuwa ako kung minsan nagsasayawan by Zoom. Yung isa nando sa kanilang bahay, yung isa nando sa kabila, by Zoom nakalagay. Ganun pa rin. Sumasayaw pa rin sila. Alam mo, kaya natin naisip yung kumustahan sa kaarawan ng mga kawani upang madama ko talaga sa kanila kung ano ba talaga yung mga nagiging problema nila dito sa pagtatrabaho sa pamahalaang bayan. At nakikita ko sila, nababati ko sila sa kanilang kaarawan. Higit sa lahat dyan, ay yung kung paano malapit ako do sa mga tauhan. Kung malapit tayo sa isa't isa bilang ikaw ay kawani ng pamahalaang bayan, bawat makaiinam sa paglilingkod ay gagawin mo. At kung sila naman ay mayroong magandang idea, syempre, iintindihin ko naman yon at maisasama ko do sa aking pag-aaral. Kaya nga iyan ay mainam na nagkakaugnayan. Narinig nila kung ano yung gusto kong mangyari at narinig ko naman yung gusto nilang mangyari. Nalulungkot ako dahil hindi nagtuloy-tuloy dahil do sa pandemic, dahil alam natin bawal ngayon. So itinigil ko to pero pansamantala lang yon. Maaring kung magkaroon na ng baksin, lumuwag na, itutuloy-tuloy ko to sapagkat ito ay mahalaga. Na ipakikita mong maganda yung relasyon ninyo, maipakikita mo rin kung paano maging maganda ang relasyon nila sa mga kababayan natin. Maipaalala mo sa kanilang, iyang mga tao na yan kaya nagpupunta sa pamahalaan ay humihingi ng tulong. Alam natin, harapin natin ng mas maganda
para yung mga tao, kung may problema man, ay naiibsan kahit papano yung problema nila bukod doon sa pagtulong natin. Yung pakikiharap na maganda sa mga mamamayan ay isang magandang bagay na matutunan ng mga kawani ng pamahalaang bayan. Community quarantine is hereby imposed in the entire of Metro Manila. In other areas, the LGUs are advised to abide by the following guidelines, imposing localized community quarantine in the respective jurisdiction. Hindi naman nating masasabing malas na sa aming mga mayor sa buong Pilipinas na tapat ngayon itong termino nato, yung karamihan ng kalamidad. Pantay-pantay naman sapagkat lahat naman ng bayan sa buong Pilipinas ay ganito nangyari. Maaari nga lamang na yung iba'y walang baha at wala rin naman nasunugan. Pero bakit naman natin tayo paggagapi do sa mga ganong pagkakataon? So sa isip ko, hindi ito ay pagkakaloob ng Diyos sa atin nang hindi natin kayang resolbahin. Ako'y nagpapasalamat dahil mayroon tayong naging Pangulo na si Pangulong Duterte, na talagang nag-isip siya kung ano ang maitutulong sa bawat hirap na hirap sa pambili ng pagkain. Talaga lamang hindi kayang mabigyan lahat. Sa laki ng populasyon ng Pilipinas, hindi lahat ay mabibiyayaan. Na iyon naman yung ginagampanan ng mga LGU o ng mga lokal na pamahalaan upang maibsan yung mga problema na yon. Kaya nga, tayo sa bayan ng Marilao, 7 bigay tayo ng pagkain. Maaari nga lamang na yung iba yung mga nagrereklamo tungkol doon sa SAP, talaga namang alam nating hindi kakayanin lahat na mabigyan. Talagang pinipili ng DSWD, hindi namang ang pamahalaang bayan ng pumipili, kung hindi ang DSWD. At dito, sinasalang mabuti kung sino yung talagang walang-wala. At yun namang mga hindi masyadong walang-wala, pinagparehas naman natin, kamukha dito sa pamahalaang bayan ng Marilao, may pinuwera ba na bigyan ng tulong? Wala naman. Lahat ay tinulungan na para magkapare-parehas. Kaya nga ako'y nag-iisip ngayon na sana'y mabuksan ng lahat ang hanap buhay. Sapagkat napakahirap bumangon nang ang hanap buhay natin ay pailan-ilan lamang. Kaya nga pag may nagpapaalam dito, pinag-aaralan ko, tinuturuan ko na lamang na mag-ingat, pero pinabubuksan natin. At ang paniwala ko, kaya nga tayo naglaan ng konting pera para doon sa pagbili ng baksin upang yung kung hindi man lahat maibigay ng pamahalang nasyonal, yung bakuna na yan, makatulong naman yung LGU, yung munisipyo natin. Para sa lahat ng gustong magpabaksin ay matulungan natin. At umaasa ko na hindi tayo pababayaan ng Diyos at lalong hindi rin naman tayo pababayaan ng ating Pangulo. Dahil sa nakita ko, ngayon lang ako humanga sa isang naging Pangulong kagaya ni Pangulong Rodrigo Duterte, na mayroong puso, may kamay na bakal, at marunong mag-isip kung ano ang pakikinabangan ng bawat mamamayan. Ngayon lang po ako humanga. Hindi na umuulan dito sa Marilao, Bulacan, pero lubog pa rin sa baha ang ilang mga areas dito. Dahil nagsimula na ang high tide, kaya't tumataas na ang level ng tubig sa ilog na katabi nito. Para sa mga residente, perwisyo ang dulot ng mayat-mayang pagbaha tuwing tag-ulan, lalo na pag sinabayan ng high tide. High tide na nga ang ilog, dadagdag pa ang basura na nagbablock sa drainage system. Ito marahil ang sanhi kung bakit laging binabaha ang Marilao, Bulacan, particularly ang Barangay Bayo tuwing tag-ulan. Yung bahang dulot ng kalikasan, ibig sabihin, nag-announce ng malakas na bagyo, umulan ng napakalakas sa bundok, nagpawala ng tubig sa dam, mahirap natin maresolba yun.
Pero yung habang panahon na baha o may tubig sa ating kabayanan, halos 7 barangay yung nagkakaroon ng tubig, na mas mababa doon sa sea level yung lupa natin. Kaya nga, basta nag-low tide, konti yung tubig. Pag nag-high tide, hanggang bewang yung tubig doon sa ating mga lugar na binabaha. So, yun yung ginagawa ngayon ng pamahalaang bayan na yung dike sa Sapang Tabon. At dito sa Sapang Tabon na to, ito ay magiging alternatibong daan magmula Nagbalon papuntang Poblasyon 2. Kaugnay niyan, alternatibong daan at yung pagbaha na nagmumula sa paglaki at pagliit ng dagat, hindi mapapasok yung bayan natin sapagkat ito may sapat na pumping station, may floodgate, at kasabay din ito, nadeklara tayo na pinakamaruming ilog sa buong mundo. 1 sa 10. Pero pananaw ko, bumilang ka ng 1 taon at kalahati mula ngayon. Ngayon ay sabay-sabay nang nililinis yan, nag-uumpisa doon sa barangay na Nagbalon. Kaya nga tayo nag-purchase ng long arm bako, mayroon tayong mga barge na paparating pa. Iyon ang mga naglilinis sa ilog natin. Kung kaya't tinatayang mga 400 dump truck na nailagay dito sa gilid ng ilog nato. So lahat ng laman sa ilog, dyan natin ilalagay din sa mga gilid ng ilog na yan. At yung ibang sosobra, dadali natin doon sa mga dapat tambakan. Kaya umaasa pa rin ako. Iyan na isa sa pangako ko. Pag naalala ko ngang yung ilog natin ay hindi man natin mapalinaw ng gusto, pero napalalim natin, medyo napalinaw natin, masayang-masaya na ako doon. Yun na yung gantimpala ko sa paghihirap na ginagawa ko ngayon. Masakit sa akin na madeklara ang bayan ng Marilao o ang ilog ng Marilao na isa sa pinakamaruming ilog sa buong mundo. Masakit yun. Kaya nga't hamon sa akin to. Pag ito ay nalinis ko, napakasarap para sa akin. Yan, mga traffic enforcer, haba ng traffic, grabe. Yan. Buti nakalusot na kami, nagpaghintay ng 30 minutes. Yang sa traffic, inaral namin yan. Kasama yung mga traffic enforcer, yung ating kapulisan. Tiningnan muna naming mabuti bawat lugar. At iyon, nakita namin kung anong mga pamamaraan ang dapat gawin at siya nating ipinatupad. Kaya nga napaluwag natin ng konti yung trapiko sa bayan ng Marilao. Maaaring ngayon bumabalik na ulit sapagkat yung ating provincial road ay maraming ginagawa ngayon. Ngayon ay sinasaayos na yung ating mga kakarsadahan sa Villarica Road o yung provincial road. Kaya humihingi po ako ng pamanin sa mga ibang mga nagdaraan sapagkat natatraffic po tayo at medyo may kabagalan ang daloy ng trapiko. Pero umasa po kayo, pagkayari niyan, mas lalo natin pag-iibayuhin kung paano maibsan ang trapiko sa bayan natin. At kagaya ngayon, sabi ko nga, yung mga ginagawa natin noon na pag-aalis ng mga nasa bangketa, ngayon tinutuloy-tuloy pa rin naman natin yon. Dahil kailangan din naman talagang yung karsada ay magamit ng mga motorista. So, pasensya na po doon sa ibang mga napagsasabihan na napapaalis sa mga gilid ng kakarsadahan. Yun po ay para naman natin, para sa atin lahat po yun, para mapaluwag natin ang ating kakarsadahan. Doon po sa mga nakakasagabal sa gilid ng daan, nakikiusap po ako sa inyo na sana'y alisin na po natin yon. Huwag na po nating intayin kayo paalisin pa.
Magkusa na po tayo at isipin nating tayo makatutulong sa pamayanan dahil do sa ginagawa ninyong pag-aalis do sa mga bawal na paglagyan. Nakakaasa po kayo na ang lahat ng bumubuo na ika-10 Sangguniang Bayan ay magkakaisa sa natutulong po sa lahat ng adhikain ninyo para sa bayan ng Marilao. Mulat sa poll na nung ako'y mag-intensyon lumaban, yung Sangguniang Bayan ay kasama ko na sa paglaban. Naramdaman nila kung ano ang gusto kong gawin sa bayan ng Marilao, kung kaya't nagtulong-tulong kami. Yung Sangguniang Bayan ngayon, kakaiba sa lahat ng Sangguniang Bayan nakita ko. Ngayon, pag nagpadala ng sulat, ang punong bayan, kung ano yung dapat nilang budgetan, kaagad-agad ay ginagawa nila ng paraang mabudgetan to. Sapagkat alam nilang ito'y mulat sa pulpa nung bago kami lumaban ay pinag-uusapan na namin. Ang mga proyekto at programang inilatag ng ating punong bayan ay napagkaisahan sa executive, legislative agenda ng ating pamahalaan. Kanya naman ang mga bagay na ito nung muling ihain ng ating punong bayan sa Sangguniang Bayan ay agarang inaprubahan at binigyang katugunan ang pagpopondo sa mga nasabing proyekto at programa. Sa ngayon, wala kaming nakikitang hadlang dahil nakikita naman ng ating mga bumubuo ng Sangguniang Bayan na ang nasabing proyekto ay kapakinabang para sa mamamayan ng Marilao. Sa akin pong mga kababayan, maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa amin. Ngayon po, nasa kalagitnaan tayo ng panunungkulan. Yung pong mga ipinangako ko sa inyo, nasa kalagitnaan na rin po nung ipinangako ko sa inyo. At yung pong kalahati ng mga ipinangako ko pa sa inyo, mga ginagawa na po ito. Isa na lang po yung hindi pa naumpisahan, yung pabahay. Yung pong pabahay, maaari pong sa katapusan ng buwan ng Marso hanggang Abril na yan ay maumpisahan. Nag-uusap na rin po kami tungkol sa pagbili ng lupa at alam ko po magagawa rin po ito at baka po matapos din ito bago matapos ang aking panunungkulan. At yan po ay buong puso kong pinasasalamatan sa inyong lahat. Nakikita ko kung paano makikooperasyon ang mga naninirahan dito sa atin, sa bayan natin. Maraming salamat po sa inyong mga ginagawang pagtulong.